Bakit sinabi ni Abu Bakar na worship Muhammad kung walay nagsamba kay Muhammad? Ganito. Ganito po yun. Unang-una, yung sinasabi ni Abu Bakar, kasi nga po, yung kwento po niyan, yung panahon na yan, nalungkot na yung mga Muslim, ayaw na nilang mag-ibada kasi nabigla sila, namatay na si Propeta Muhammad. Sunod na tanong, totoo ba, o alam mo ba bilang debater ng mga Muslim, na itong Allah ay sinasamba na ng mga pagano noon at may 3 anak, batay mismo sa introduction ng Quran? Totoo o hindi? Okay, ganito po. Totoo po yun. Yung debate ni Ahmad Barcelon at Wendell Talibong ay isa sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Dala kang Living Bible. Yun ang tinanong ko. So, hindi na po ito. Huwag kang magtanong sapagkat ako ang magtanong sa iyo. The Bible was given to us by inspiration from God and to make us realize what is wrong in our lives. It is strengthen us out and help us to do what is right. Tanong, sang-ayon ka ba ng ating paksa ay nabasa mo sa Biblia ang dala mo mismo? Okay po, konting katahimikan lang po. Opo, konting katahimikan lang po. Okay, ano ba? Okay. Ang debate ko with Alan Javier sa Tagbilaran City ay isa sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Ang debate ni Ibrahim Poncardas Romas at Wendell Talibong sa Osamis ginanap yung debate. Isa din yon sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha, niabot kag idol. Ang akong pangutana, wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Igsoon, daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. Daghang Muslim nga nagsimba sa baliti. Baliti ha? Dili lang si Muhammad. Naay mga Muslim musimba og lubong. Naay mga Muslim musimba og mga larawan. Naay mga Muslim musimba og kwarta. Daghang kayo. Okay. Di ba sila nagkakaisa? Na may mga Muslim, di lang si Muhammad ang sinasamba. May nagsamba pa ng pira, may nagsamba ng libingan, may nagsamba ng mga baliti, punong kahoy, o di. Yun ay kontradiksyon na sa tauhid na si Allah lamang ang dapat sambahin. Alam natin na paraming-parami ang mga yumakap sa Islam. At isa na nito si Dave Diaz na nakilalang Ustads Dawood. Message sa akin, alam niyo ba anong message niya? Pero alam naman natin, fake account. Ito ang sabi ni Tukmol, isusumpa ko kayo na ang susunod na mamamatay. Yon ang message niya. So, ang masasabi natin, may God bless you always and protect your entire family and praying for the conversion of unbelievers and for sinners. Ina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Sunod nga pangutana.
Ingon ka man kaganiha, niabot kag idol. Ang akong pangutanan, wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Igsoon, daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. Daghang Muslim nga nagsimba sa baliti. Baliti ha? Dili lang si Muhammad. Naay mga Muslim musimba og lubong. Naay mga Muslim musimba og mga larawan. Naay mga Muslim musimba og kwarta. Daghang kayo. Okay. Yan mga kapatid, napansin ninyo, nagkukontrahan na ngayon ang dalawang ustads ng Islam. Si Ustads Ibrahim Romas na naging kaharap ko sa debate dahil ang paksa kasi noon ay patunayan na yung Islam ay tunay na relihiyong tatag ni Allah at ako naman ang tutol. Ngunit, sa kanyang deliberation, tinitira niya ang mga sagradong imahin sa simbahang katoliko ng mga Diyos-Diyosan. Kaya tuloy, ginamit ko yung footnote ng kanilang Quran at tinanong, wala bang mabasa sa footnote ninyo na sinasamba si Muhammad? Ang problema, di lang si Muhammad ang sinasamba, kundi ang dami lang pala. Iba kay Ustads Sakaging dahil nandigan siya. Kahit nabasa, hindi talaga sinasamba si Muhammad. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Alam mo ba, bilang isang debator ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Sunod nga pangutana, ingon ka man kaganiha, niabot kag idol. Ang akong pangutanan, wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Igsoon, daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. Daghang Muslim nga nagsimba sa baliti. Baliti ha? Dili lang si Muhammad. Naay mga Muslim musimba og lubong. Naay mga Muslim musimba og mga larawan. Naay mga Muslim musimba og kwarta. Daghang kayo. Okay. Tatalakayin natin ito mga kapatid sa punto por punto. Samahan ninyo ako. Kumusta? Itong iyong lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At muli, ating magbigay tayo ng reaksyon kaugnay sa nagkukontrahan. Yung isa na ipit, umamin. At grabe ang pag-aawit niya. Dahil din lang si Muhammad ang sinasamba daw. Marami pa. At sino pa ba yun? Maya tatalakayin natin mga kapatid. Pero ako ang inatasan ngayon sa punto por punto. So, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. At tatalakayin natin ito, mga mahal na kapatid. Ang kaugnay sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Dahil sa kanya. Ayun, no? Letra por letra yan, no? Sapul yan, Diyos sa tanong. Nagtatanim po ako ng galit. Di ba sabi niya yun? Tama ba? Nagtanim po ako ng galit, sabi niya. So, tama ba, Bro Jando? Ano ko lang? Ang tanong niya is, pagtatanim ba ng galit yon? Sabi niya, nag-away o naggalit ka sa kanya. Ilang beses na siya pinatawad at pinagsabihan.
ngunit hindi pa rin nagbago. Kaya hindi mo na lang siya papansinin at nandyan pa rin ang galit mo. Papasok ba yan sa hatred? Yun ang tanong niya. Yun na nga. Nagtanim, sabi niya nagtatanim daw siya ng galit. I-ano mo nga sa 18 pa yun. Dinalawang beses yun eh. Sa 18 bro. 17 to 18. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Naku. Yun eh, no? So, marami yan sa Roma 12, no? Marami tayong mababasa na kailangan yung mga ganyang mga tao, no? Imbis na magalit tayo, pagdasal natin sila. Sabi ni Jesus, marami pa yan, ibigin mo yung kaaway. So, sa halip, pangaralan mo pa nga no? Tignan nga natin, bro, 2 Thessalonica, chapter 3, bro. Verse Ikalawang Thessalonica chapter 3 verse 13 to 15. Ito po, no, ang mangyayari 13 to dapat. 16. Mm. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Maaaring mayroon sa inyo dyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway. Sa halip, pagsabihan ninyo siya bilang kapwa mananampalataya. Ang Panginoon, Sige bro, tuloy. ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Ang Panginoon. Panginoon. So, ibalik mo sa 15 bro, ano daw ang gagawin? Huwag niyo siyang ituring na kaaway. Sa halip, pagsabihan niyo siya. Bilang kapwa mananampalataya. So, pagsabihan lang. Yung tama yung pinagsabihan nyo. Ngayon, ayaw pa rin, no? So, alam ba, pinagsabihan mo ayaw pa rin. Ang sabi rito naman sa Roma 12, bro, this is 17, bro. Ako mismo si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito. Roma, bro. Nasa Ha? Roma chapter 12, Roma 12:17. Ay, Roma 12:17. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin niyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Yes, so marami pa yan, no? Actually, mayroon pa yan. Sa 14 nga. 14 naman. Roma 12:14. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Dalangin niyo sila at huwag sumpain. So napakaraming yan, no? Sa pagdating sa galit talaga. So ang dami, mas matindi yung kay Ate Jesucristo kapag ka daw, di ba, sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa, ipisngi mo, ibigay mo pa yung kanan. Tapos ibigin mo pa yung kaaway mo. So, ngayon, ang nangyayari sa'yo, nagtatanim ka ng galit. Yun nga, sabi sa Leviticus 19:17 to 18, huwag magtatanim. So, ang Diyos na bahala doon. Ang sabi naman sa 12, ito yung mangyayari, no? Sa 12:19, bro. Pagka matigas talaga ulo, pagdasal natin, sabi ni Apostol Pablo, no? Pinagsabihan natin sa tignan niyo proseso, no? 2 Thessalonica, pagsabihan mo, sabi niya. Doon sa Levitico 19:17-18, huwag magtatanim ng galit, pagsabihan mo na naman. No? Huwag magtatanim talaga ng galit. Ngayon, anong gagawin? Ayaw pa rin magbago. Sabi ni Panginoong Jesucristo, ibigin mo pa rin. Paano ang pag-ibig nyo? Hindi naman yung ibigin mo yung kasalanan niya, no? Ano yun natin yan, correct natin. Ibigin mo siya bilang tao at bilang kamag-anak mo pa rin. Pag nagutom yun, pakainin, no? Tulungan pag nangangailangan. Huwag mo sumpain. Idalangin mo na sana magbago. Ngayon, ayaw pa rin niya magbago. Lalo na sa mga mag-asawa, playboy si lalaki, playgirl si babae, o may problema si asawa, babae, o si lalaki. Puro stress. Anong gagawin mo? Ang sabi naman at ayaw talaga magbago. Ano sabi naman ni yung mga inuusig ka lagi? Ano sabi naman ni ito? Mas matindi to, nakakatakot. Roma 12:19 nga, bro.
yung mga inaapi ka, inaano ka, ano sabi naman, no? Talagang patuloy ang paggawa ng kasalanan, patuloy ang pag-uusig sa iyo. Dinadalangin mo na nga, ayaw pa rin magbago. Ano sabi ni Apostol Pablo? Mga minamahal, huwag kayong maghihigante. Ipaubayan ninyo yon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihigante, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yun ang nakakatakot. Dan sa mga umuusig sa atin lahat, sa inyo, may umuusig man sa iyo, may umuusig man kung sino man, Diyos ang gaganti doon. Kakampi mo ang Diyos. No? Hindi ako nagsabi niya, na. So, Diyos ang gaganti. Inuusig ka at kahit sino man sa inyo nag-uusig sa inyo, ipanalangin niyo pa rin. Ang sa atin kasi dapat, ayun nga, huwag magiganti, huwag magtatanim ng galit. Ayon sa Leviticus 19:17-18. Anong sabi din ni Apostol Pablo? Vengeance is mine. Forgiveness is yours, sabi ng Diyos. So, ibig sabihin, bilang tao po, no? Kaya nga sabi niya doon sa Mateo 6:14-15, ang hindi nagpatawad, hindi ka patatawaran ng Ama sa langit. Pero ang Diyos hindi natutulog, alam niya yon. Siya na bahala doon. Ang importante, tanggalin mo yung galit mo dahil nagkakasala ka. Tanggalin mo yung galit na yan, lahat na nakikinig ngayon, para sa atin lahat ito. Mahirap yan, pero utos yun eh. Commandments is a commandments. Hindi tayo pwedeng, paano to, bakit ganito, kasi ganito. Hindi tayo pwedeng gumawa ng exemption dyan. Pag sinabing huwag gaganti, huwag magtatanim ng galit, huwag. Pag sinabi ng Diyos, magpatawad, magpatawad. Huwag tayong maglagay ng kung ano-ano mga exemption dyan. Ngayon, napakalinaw ng mga sagot dito. Anong gagawin? Ipanalangin pag ayaw magbago. Pagsabihan, pag ayaw, idalangin. Pag ayaw talaga, sabi ni Apostol Pablo, huwag ka pa ring maghihiganti. Diyos ang gaganti ron. Diyos na bahala magparusa kung talagang ayaw pa niya. Sabi niya, John, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Forgiveness is yours, vengeance is mine. Forgive na kapatid, huwag ka magtanim ng galit. Totoo, magkakasala ka niyan. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. Sa atin nang ibigay ngayon sa ating magtataping ngayong gabi from Uzami City, Brother Wendell Talibong. Good evening. Good evening, Brajando. May nabasa ako. Birthday ni Sis Hilda ngayon. Ate Edna? Oh? Wala siyang binanggit sa akin. May nabasa akong post Happy birthday, Sis Hilda. Bro Wendell, pa-birthday niya si Pope Francis. Happy birthday po, Pope Francis. Birthday din December 17, Pope Francis birthday po. nandito bang birthday girl natin? Wala eh. Nako, wala tayong snacks ngayon. Nako. Okay. So, maraming salamat sa happy birthday kung birthday. May nakita ako na great kasi sa kanya na happy birthday si Hilda. Ted na, ikaw tahimik ka lang ha. So, sige, go ahead, Brother Wendell. Okay. Kumusta sa lahat nating mga kapatid, Katoliko at hindi Katoliko sa pagkakataong ito? Ating tatalakayin itong nagkontrahan, ustads versus ustads. Kaugnay sa footnote ng Quran nila kung sinasamba ba si Muhammad. So, against yan sa tauhid. Dahil yung tauhid ay si Allah lamang ang dapat sambahin. No? Wala nang iba. Pero, may naipit at umamin na hindi lang pala si Muhammad ang sinasamba. Marami pang sinasamba. Pakinggan muna natin yung katanungan ko kay Ustad Sakaging at kay Ustad Ibrahim Romas. Although Cebuano ito, may part na
nilagyan natin ng translation sa Tagalog para sa di makaunawa. At yung Cebuanong talakayan namin, yung cross-examination, ay isasali natin sa Tagalog. Ito ang bahagi, mga kapatid. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay. Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha, niabot kag idol. Ang akong pangutana, wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Igsoon, daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. Daghang Muslim na nagsimba sa baliti. Baliti ha? Dili lang si Muhammad. Naay mga Muslim musimba og lubong. Naay mga Muslim musimba og mga larawan. Naay mga Muslim musimba og kwarta. Daghang kayo. Okay. Ito, di ba sila nagkakaisa? Na may mga Muslim, di lang si Muhammad ang sinasamba. May nagsamba pa ng pira, may nagsamba ng libingan, may nagsamba ng mga baliti, punong kahoy, o di. Yun ay kontradiksyon na sa tauhid na si Allah lamang ang dapat sambahin. Yung debate kasi namin ni Romas, Ustadz Ibrahim Romas, patunayan niya na ang Islam ay tunay na relihiyong tatag ni Allah. Ngunit sa deliberation niya, tinitira niya ang sacred images ng simbahang Katoliko. Kaya sinundan ko sa cross-examination. Dahil iyon o manong mga larawan ng mga santo ay mga Diyos-Diyosan ng simbahang Katoliko. Imagine, ang paksa namin dapat patunayan niya na ang Islam ay tunay na relihiyong tatag ni Allah. Pero, binanata niya ang sagradong imahen sa simbahang Katoliko at sabi niya, mga Diyos-Diyosan ng simbahan. Kaya sinundan ko sa katanungan, mga kapatid. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha, Sa di makaunawa ng Cebuano, ito, sunod na tanong, sinabi mo kanina, niabot kag idol. so nag-object ako dyan sa moderator dahil umabot siya sa talakayang Diyos-Diyosan, idol. Ang akong pangutana, wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Ngayon, ang tanong ko, dahil umabot siya sa talakayang Diyos-Diyosan, idol, so tinanong ko siya, wala bang Muslim na sumasamba kay Muhammad? Abay, mabigla ka sa sagot niya. Sa marinig ninyo sa background, mga kapatid, may isang Muslim na babae na nagsabi, wala. Daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. So ito na. Ang revelasyon ni Ustadz Ibrahim Romas. Sabi niya, mga kapatid, maraming mga Muslim, hindi lang kay Muhammad. Tinutukoy niya na pagsamba. Daghang Muslim na nagsimba sa baliti. Yan. Maraming mga Muslim na sumasamba sa baliti. Ating mga kapatid na Muslim na nagsubaybay ngayon. Total ba kayo sa pahayag ng kasama ninyo at mga ngaral na si Ustadz Ibrahim Romas na marami daw mga Muslim sumasamba sa baliti? Giba na ang tauhid dito. Tuloy natin. Baliti ha? Bibulwakan sabi na ni nga kinaan. So baliti umano, punong kahoy yan. Sumanuga na binaning suwain yan, binaning suwan yan. At sutukan yan, binaning. Na dili lang si Muhammad, na ay mga Muslim, musimba og lubong. Nako.
hindi lang si Muhammad ang sinamba. Meron pa daw mga Muslim na sumasamba sa libingan. Na mga Muslim musimba o mga larawan. Di mo ba tinira niya ang sagradong imahe dahil Diyos-Diyosan ng Katoliko daw? Siya mismo ang nagsabi dito, may mga Muslim na sumasamba sa mga larawan. Na mga Muslim musimba o kwarta. May mga Muslim na sumasamba ng pira. Daghan kayo. Okay. Ang dami daw. Sabi ng moderator, si Bro Rolly Lomo ang moderator dito. Okay. Isang Kristohanon. So, ang tubag ba nimo nag-ingon nga dunay mga Muslim ni simbang Muhammad? So tinanong siya, Cebuano na debate kasi ito mga kapatid, sabi ni Bro Rolly, na sabi ni Bro Rolly na sinabi mong may nagsamba kay Muhammad dahil Kaya doon na po yung Muslim ni simbang baliti. dahil may mga Muslim na sumasamba ng baliti. Sabi niya, napakarami. Doon na. Okay, so mga ito ba? Mga Muslim musimba kay kahoy. May mga Muslim na sumasamba ng punong kahoy. Eto, tutulan ba ninyo ang pahayag na ito sa sabi ni Daiston, di po ako makaintindi ng Bisaya. Kaya nga, ating isinasali ng Tagalog para maunawaan sa di makaunawa ng Cebuano. Tutulan ba ninyo itong sinabi ni Ustad Ibrahim Romas na maraming mga Muslim daw? Siya mismo ang tanong ko, batay lang sa footnote ang tanong ko, kung wala bang sumasamba kay Muhammad? Pero ang sagot niya, masurpresa kayo. Dahil pati punong kahoy, libingan, pera, baliti, sinasamba daw. Mo nag-ingon nga dunay mga Muslim ni simbang Muhammad. Kaya doon na po yung Muslim ni simbang. So nilinaw ng moderator. So ibig mong sabihin, may mga Muslim na sumasamba kay Muhammad dahil may mga Muslim na sumasamba sa baliti. Doon na. Okay, so marami umano. Napakadami daw. Hindi kami ang nagsabi niyan, ustads ninyo ang nagsabi niyan. Iwan ko kung totoo ba yung revelasyon ng ustads ninyo. mga Muslim musimba kay kahoy. So may mga Muslim na sumasamba ng punong kahoy. Merong mga Muslim sumasamba ng punong kahoy. Tutulan nyo ba itong pahayag ng ustads ninyo? Totoo ba talaga ito? Tuloy natin. Kung Napa. ano niya pangutanan? Kaya sinabi ko, kung gayon, sunod na katanungan. Minuto kayo, pila ka minuto. Ha? Sabi na mo na yan, sandali muna. Ilan na lang minutos? Doon na pa yung 8 minuto. May natira pa na 8 minutos. Okay, padayon. So ituloy daw. Sunod niya pangutanan. Kaya, sunod na katanungan. Kung husto ning nian kang piktal So, ang tanong ko, kung gayon, tama itong footnote ni Piktal komentary nga dunay Muslim nga nagsimba kang Muhammad. na may Muslim na sumasamba kay Muhammad. Tinuod Totoo daw. Si Ustaz Ibrahim Romas mismo ang nagsabi niyan. Mga ngaral yan ng Islam, Ustaz yan. Totoo siya ang nagsabi. Totoo, sinasamba si Muhammad. Kadaghang mga tao nga nagsimba kay Muhammad. Ang dami daw. Dami daw ng mga tao na sumasamba kay Muhammad. May nag-comment kanina, sabi niya, mga kapatid, ay, ibang sikta ng Muslim yon ang sumasamba kay Muhammad. Kung yun ang komento mo na ibang sikta ng Muslim, kontra na naman yan sa sinasabi ng kapatid ninyong si Ustaz Bashir Sakaging na kaming mga Muslim ay nagkakaisa. Hindi kami nagdidebate dahil iisa lamang at hindi kami nagkawatak-watak gaya ng mga Kristiyano. So, tuloy natin mga kapatid.
Naa pa na, nagsimba pa kay Kumini. Naa pa na, nagsimba pa kay masking pinsa lang. Aba, meron pa umanong nagsasamba sa sino man. Ang dami ng sinasamba nito. Tuloy natin. Ingon ka man kaganiha nga ang Islam usa ra gyud gisimba. Oh, so kaya nga nag-follow up ako ng katanungan. Ito, sa di makaunawa ng Cebuano, tinanong ko si Ustad Romas. Sinabi mo kanina na iisa lamang ang sinasamba ninyo, Samtang karon miingon si Allah. Habang ngayon, ka, dunay mga Muslim sinabi mo na may mga Muslim na nagsimba og kahoy og balik sumasamba sa punong kahoy o baliti. og naapoy nagsimba kang Muhammad. At meron ding sumasamba kay Muhammad. Asa may tinuod si mong pamahayag ganiha? Oh, yan ang tanong ko. Alin ang totoo sa pahayag mo? Bakit? Sabi niya, iisa lamang ang sinasamba namin, si Allah. Samantalang sa cross-examination, ang dami pala. Okay, tuloy natin. Alin ang totoo? Igsoon, ang pag-ingon nako nga si Allah lamang ang gisemba sa mga Oh, sabi niya, kapatid, nung sinabi ko na si Allah lamang ang sinasamba Muslim, dili na nagpasabot ng mga Muslim, hindi yan nangangahulugan nga wala nila ang gisemba. na wala ng ibang sinasamba. Nako, iwan ko kung sang-ayon ba dito si Ustad Sakaging sa sagot ni Ustad Romas. Balik natin ha, para sa mga nagsusore. Hindi po pang aasar ito, para lang sa nagsusore. Sabi ni Santo Benedicto, naisip siguro ni Ustads, haba pa ang 8 minutes. Naipit na ako. Okay, tuloy natin. Kahoy og baliti og naapoy nagsimba kang Muhammad. Asa may tinuod si mong pamahayag ganiha? Igsoon, ang pag-ingon nako nga si Allah lamang ang gisemba sa mga Muslim, dili na nagpasabot nga wala nila ang gisemba. O yan. Sang-ayon ba kayo mga kapatid na Muslim sa pahayag ni Ustads Ibrahim Romas? Na sabi niya, nang sinabi niya na si Allah lamang ang sinasamba ng mga Muslim, hindi yan nangangahulugan na wala ng iba pa. O, meron pala. Tuloy natin. Gingon ako, ang mga Muslim nagsimba nga si Allah ang Diyos, pero dili nagpasabot nga wala nila ang So, malinaw ang sinabi niya. Daming mga kapatid natin mga Muslim na makaunawa ng Cebuano. Sabi ni Ustad Ibrahim Romas, nang sinabi niya na si Allah lang ang sasambahin, di daw umano ibig sabihin na wala ng iba pang sinasamba. Si Mr. Windmill ang bag O, ito ang analogy niya. Sa sagot niya. si Mr. Windmill ang bantugan nga manugdebate sa Pilipinas. Ako, ginamit ba niya akong analogy? Nang sinabi daw niya na ako ang pinakamagaling na magdidebate sa Pilipinas. Ba't nakaabot siya dyan? Bantugan nga debate sa Pilipinas. Si Windmill, tinuod siya lang ba? Oh, so, totoo daw umano na ako ang magaling na debater sa Pilipinas. Pero ang ibig sabihin, ako lang ba ang magaling? Sabi niya, anong kaugnayan yan sa pagsamba ni Allah at sa mga baliti, libingan at pera? Ha? Tuloy natin. Daghang mga debatidor, mas maayo pa ni Windmill. Oh, ang dami umanong nakipagdebate na mas magaling pa sa akin. Tama naman. Pero anong kaugnayan sa analogy niya, sa mga sagot niya para idipinsa ang tauhid? Napunta kami sa tauhid dito. Bakit? Dahil ang paksa namin, dapat patunayan niya ang Islam, ang tunay na relihiyong tatag ni Allah. Ngunit ang problema, binanatan niya ang sagradong imahe ng simbahang Katoliko ng mga Diyos-Diyosan. Kaya sinundan ko. Mausap igsoon, kung ingon nga mga Muslim nagsimba sa Diyos, tinuod na, pero naa po nagsimba lain. Kung yung So,
Kung sinasabi daw umano na ang mga Muslim ay sumasamba ng Diyos, totoo yan. Pero meron ding mga nagsasamba ng iba pa. Wala naging nagsimba, nagingon ko nga, wala yung Muslim na nagsimba ni Muhammad sa Oh, pag sinabi niya na walang Muslim daw na nagsamba kay Muhammad, mali yan. yuko. Pero wala ko nagsulti nga wala yung Muslim nagsimba ni Muhammad. Oh, so hindi niya sinabi na walang Muslim na na sumasamba kay Muhammad. Pero sa cross-examination namin ni Ustads Baser sa Kaging, ito ang bahagi. Okay, time. Before the interpellations, we would like to request the audience, let us respect the speakers and please behave. We want to fully understand sa lahat na kanilang binabanggit. Kinakailangan po talaga na liwanag sa lahat. We would like to appreciate both speakers. Very relaxed po sila. Kaya kayo naman, we are prohibited to please shout, do not shout. Please behave. Okay? So proceed with the 10 minutes warning on the right side, please. Resume for 10 minutes. Questions. Okay. So, dito tayo sa pahayag mo, Ustad Bashir. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay po. Ganito po, no? Ang tanong niya, napunta kay Propeta Muhammad, kay Maria. No? Ang layo. O, sasagutin po Objection, natin. moderator. Sumasagot ako. Sumasagot ako. Objection, moderator. What is the objection, basis? Objection, clarify. Ang layo daw sa aking tanong. Di po ba dapat tindigan niya yung tauhid, pero napunta siya sa mga aklat Katoliko na si Santa Maria daw ay sinasamba, therefore dinios. Para sa simbahang Katoliko, mga kapatid, pag mabasa natin, tandaan natin ito pag mabasa ninyo ang salitang pagsamba, hindi yan nangangahulugan na yung salitang pagsamba na yan ay pagdiyos na. Dahil may pagsamba na ang kahulugan ay to honor. Halimbawa, sa 2 Chronicles chapter 29 verse 20, ito mabasa natin sa King James Version. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord and the kings. So, makita natin diyan ang ginagamit, worship the Lord and the king. Dali, lumalaki pala ito. Pero, kung tingnan natin ang mabasa sa naturang salin, ibang version, mga kapatid. Ito ang mabasa sa Good News. Anong ibig sabihin ng worship? Ito. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly. Praise the Lord, the God of their ancestors, and they bowed low and give honor to the Lord and also to the King. So dito pa lamang makita natin na ang salitang worship
Di pala nangangahulugan pag Diyos na. Ang worship, nangangahulugan to honor. Hindi agad pag Diyos na. Pero ginamit niya yan, kaya sinundan natin. Klarong-klaro yon. Ang sabi sa kanyang deliberation kanina, pag sumamba, pag Diyos na. Kaya, tinanong ko, kung diniyos si Santa Maria dahil may salitang pagsamba, sa footnote ng kanilang Quran, wala bang mabasa na si Muhammad sinasamba? Okay, the moderator would like to rule that the issue is pag sinasamba, there is a description na a conclusion, subject for rebuttal na maging Diyos. Kaya, kapag ito ang pinadayag na sinasamba ang mahal na birhen, kaya nga may conclusion na maging Diyos, ang question po, hindi ba totoo na sa Quran sinasamba si Muhammad? Please clarify whether it is true, a categorical question. Proceed. Okay. Ito ang question. Dahil sa nilatag niya kanina, na ang salitang pagsamba pag Diyos na, therefore si Santa Maria din Diyos na. Now, bilang debater ng Islam, alam mo ba na kahit sa footnote ng Quran ninyo, may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay, ganito. Sasagot po ako. Okay. Wala pong matinong Muslim. Sino ba sumasamba? Okay. Ba kay Propeta Muhammad? Dahil malinaw ang katuruan sa pananampalatayang Islam, ang Allah lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. Kung yan ay nakasulat dyan sa footnote, dapat alam mo yan, nag-aral ka. Yung footnote ba, kasama ba dyan sa Quran? Salita ng Panginoon? Dapat alam mo yan, Brother Wendell. Mababaw ang pangunawa mo. Sige, magtanong ka. Objection, moderator. Walang side comment. Ay, sorry. Okay. Okay, pinatawa na kita. Okay. Okay. Proceed with question number 2. Proceed. Ito ang malinaw kong tanong kasi. Hindi ko tinanong moderator kung ang footnote hindi kasali sa salita ng Diyos sa Quran. Ang tanong ko, kung ang definition mo ng pagsamba ay pag Diyos na, si Santa Maria, sinamba, diniyos siya, alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Bakit? Dahil wala namang nakasulat sa Quran eh. Kung may footnote dyan, yan ay pinuputol mo lang. Pakibasa mo, Mr. Moderator, yung Quran. Yung footnote na sinasabi niya. Request siya, moderator. Sige, okay. The time suspended. Okay. Ito. Pwedeng buo para at least paki-explain na rin sa mga audience natin. Ako nahahawak. Okay, ako lang. On the morning when the prophet died, Abu Bakr came into the mosque at Al-Madinah and found the people all distracted, and Umar telling them that it was a sin to say that he was dead. And Bakr went and ascertained the truth, and coming back into the mosque, cried, "Lo, as for him who worshipped Muhammad, Muhammad is dead." Again, lo, as for him who worshipped Muhammad. Okay, pakituloy niyo po. Proceed. But as for him who worshipeth Allah, Allah is alive and death not. Then
he recited this verse, and it was I, if the people had not known till then that such a verse had been revealed. Pakiulit nga po dito, pakiulit nga po dito. Dito po, dito. Pakiulit lang po. Pakiulit lang po. Sige. Ito po, for him. Ito to. Yung, And it was as ito po, for him. Okay. Para For maintindihan nila. him, Okay. for him Okay. who worshiped Muhammad. Okay. Period. Saglit lang po. Muhammad Okay. is dead. Okay, Muhammad is dead and But as for him okay. who worshiped Allah, Okay, Allahu Akbar. Okay, okay. O sige. Allah is alive. Okay, okay. Mashallah. Sige. Proceed. Okay. Paki-explain mo nga, Mr. Moderator. The moderator has no role to explain on both sides. Okay. The moderator has only to rule on both sides. Okay, sasagutin ko po. Sasagutin ko. Tanong. Sasagot ako. Sasagutin ko po yun. You Oras have the ko. floor. Yes, okay. Unang-una, maliwanag po yung nakasulat. Kung sino daw ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. At kung sino naman ang sumasamba sa Allah, ang Allah ay nananatiling buhay. Oh, pinutol niya eh. Oh, huling-huli. Okay. Huling-huli ka ngayon. Hindi ka makakalusot, si Basir ang kausap mo. Sunod na tanong. O sige, Oo. tanong. Sunod na tanong. Itong nakasulat sa footnote ninyo na pilit mong iniwasan, who worship Muhammad, ito ba'y present tense o past tense? Okay, ganito yon. Yan po ay pinapakita dyan nung kay Propeta Muhammad, nung siya po ay namatay na, may mga tao na nalungkot sa sobra at ayaw na nilang mag-ibada, magsamba. Kaya nga, sabi ng isa, si Abu Bakar, sabi niya, kung kayo ay sasamba sa Allah, si Muhammad ay patay na, pero ang Allah nananatiling buhay, kaya dapat siya ang sambahin. Maliban sa kanya, wala nang iba. Yan ang maliwanag. Oh. Moderator, ulitin ko ang tanong. Ang binasa ng moderator ay nagsabi, for him who worshiped Muhammad, Oh, ang worship na ginagamit dito, present tense o past tense? oh, ganito yon. Kasi nga po, yung sinasabi po dyan, lumapit ang mga tao kay Abu Bakar, yung unang kalipa. Ngayon, sabi niya, kung mayroong sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero ang Allah, buhay siya, kaya dapat yun ang sambahin natin. Hindi ang mga tao inuutosan na sambahin si Muhammad. Para maintindihan mo, malinaw yung nakasulat dyan. Okay. Huwag mong balaktutin. Sunod na tanong. Proceed with the Ulitin next ko, question. Moderator, dahil din niya sinagot categorically, yung ginamit dito, for him who worshiped Muhammad, ang worship ba dito, ang worship ba na ginagamit dito, past tense o present tense? Ganito yon, brother. Kasi yan, unang-una, nakalagay yan. This dyan, is ang liwanag. okay, this is categorical, and then you may answer it past tense or present tense, and then you can qualify. Okay. Yung pangyayari kasi na yan, unang-una, para maintindihan natin, nung panahon ni Propeta, ni Abu Bakar, kasi siya na po yung naging kalipa, namatay na po si Propeta Muhammad. No? Hindi nangangahulugan na sumasamba ang mga Muslim sa panahon niya. Kaya lang yung mga tao, nalungkot sila dahil nga namatay na ang Propeta Muhammad. Hindi yan sumasamba kay Propeta Muhammad. O sinong tao ang sumasamba kay Propeta Muhammad? Pakibasa mo dyan, kung meron dyan. Sunod na tanong. Itong nakasulat na sinabi, for him who worshiped Muhammad, ang ibig sabihin dito, worship, hindi sinasamba. Ganito yon. Unang-una, walang Muslim nga nasasamba kay Propeta Muhammad. No? Ang sinasabi dyan, hindi sinasamba talaga si Muhammad. Yung panahon na yon, nalungkot yung mga tao dahil sobrang lungkot nila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kaya nga sabi dyan,
kung sasamba kayo kay Muhammad, patay na siya. Pero kung sasamba kayo sa Allah, ang Allah palaging buhay at kailanman hindi siya mamamatay. Yan. Yan ang nakasulat. Maliwanag. Huwag mong putulin, Wendell. Hindi Huwag ko, mong putulin. moderator, categorical question. Ang tanong diyan, nakasulat dito, for Mr. him Moderator, who worship Okay. Objection. Okay. Paulit-ulit. The issue has already been Categorical. repeated. The answer has been repeated. And then you may reserve everything during the rebuttal. Proceed with kilometric questions. Proceed. Okay, follow-up question. Batay dito. Ibang question. Pag sinabing, he who worshipped Muhammad, sino itong tinutukoy na worshipped Muhammad? Kristiyano, Muslim? Wala ngang Muslim na sasamba kay Propeta Muhammad. Ayan ang liwanag na nga dyan eh. Sinabi na nga dyan ni Abu Bakar, kung kayo sasamba kay Muhammad, si Muhammad patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah nananatiling buhay. Yun ang dapat nating sambahin. Dapat ikaw din, Wendell, sambahin nyo na ang Allah. Kung mapansin niyo ang paliwanag, ang sabi daw ni Abu Bakar, kung sasamba kayo kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Kaya nga tinanong natin, past tense ba ito? Present tense. Iba yung sasamba. Di ba ba? At iba yung sinasamba o sumamba. Oh. Kaya nagkukontrahan dito, kapwa ustads. Yung isang ustads umamin naman na ang daming mga Muslim sumasamba kay Muhammad. Okay, tuloy natin. Para nang sa ganun, magtagumpay tayo dito sa mundo at higit sa kabilang buhay. Takbir! Allahu Akbar. O yun. Yung Bakit sinabi ni Abu Bakar na worshipped Muhammad kung walay nagsamba kay Muhammad? Ganito. Ganito po yun. Unang-una, yung sinasabi ni Abu Bakar, kasi nga po, yung kwento po niyan, yung panahon na yan, nalungkot na yung mga Muslim, ayaw na nilang mag-ibada kasi nabigla sila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kasi dapat maintindihan natin yung tauhid. Kapag tumigil tayo sa pagsamba, ibig sabihin doon, nasa tao lamang tayo. Pero kung patuloy tayo sumasamba, yun ay para lamang sa Allah. Kaya nga sinasabi dyan, kung kayo ay sasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah palaging buhay, mananatili, magpakailanman. Siya ang sambahin nyo. Yan ang maliwanag. Paulit-ulit na lang yung tanong eh. Wala bang ibang bago? Okay, sunod na tanong. Totoo ba, o alam mo ba bilang debater ng mga Muslim, na itong Allah ay sinasamba na ng mga pagano noon at may 3 anak batay mismo sa introduction ng Quran? Totoo o hindi? Okay, ganito po. Totoo po yun. Bakit? Bago kayo maging masaya, ganito po yun. Ang Propeta Muhammad ipinadala sa loob ng 23 years. Bakit? Para yung mga peking Diyos, kasi sabi nga ng Quran, pinadalang mga propeta, para yung tao hanguin sa peking pagsamba sa ibang Diyos, maliban sa Allah. Ano sabi? Si Propeta Muhammad, ayon sa kasaysayan, meron siyang naipalabas na 360. Tapusin ko na lang yung sagot ko. Okay? O, tapusin ko na lang. Kaya nga, mayroon 360 idols. Hindi lang po yung 3, Ka Wendell, para maintindihan mo. 360 idols. Yun lang ang inabot mo eh. Pero 360 pala. Oh, dapat nilaliman mo pa ang pagre-research mo para malaman mo ang katotohanan. 360 idols. Pero ang mga pagano, kilala nila ang Allah, kaya nga mayroong Allah. Ang problema lang, tinatambalan nila ang Allah. Kaya ang tawag sa kanila, mga pagano, dahil sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa peking Diyos, maliban lamang sa Allah. Takbir! Allahu Akbar. O yun. O, tapos na. Paano? Tapos na? Okay. Time is up for 10 minutes interpolations.
Okay, yon mga kapatid. Ha? Ang saya-saya. At alam nyo, dalawa yung pinagkasundan, dalawang tindig yon. Pero biglang nagbago. Nagiging isa na lang ang tindig. Pagkatapos, rebuttal, nagkausap sila sa moderator kasi, rebuttal and then conclusion. Okay na lang. Para mas madaling matapos, no? Ang naturang talakayan. Pero dami ko pang dapat itanong sa mahal nating kapatid kaugnay sa paksa namin. Comparative kasi yon. Trinity at Tauhid. Trinity at Tauhid. So, comparative yon. Pero merong hamon. May hamon yung si Indasan. Iwan ko kung susunod na ba ito. Walang personalan. Kawendel, hinahamon kita ng debate. O si Karashid po ito. Ha? Imam ng Masjid al-Burhan. Tayo naman ho ang magharap. Okay. So sa mga kapatid natin, sige nga, dahil sa paksa na Quran versus Bible, na talakay na natin yan sa isang magidoong talakayan. Tauhid versus Trinity, na talakay na yan. At Islam, totoong relihiyong tatag ni Allah, na talakay na yan. Sa inyo mga kapatid, ano ang posibleng magandang topic na dapat tatalakayin namin ni Ustad si Indasan? Paki-comment kayo. Maraming salamat. Di po natin layunin ang ating mga kapatid na saktan at kung nasaktan man sila, sorry po. Humingi ako ng paumanhin sa inyo. Pero tiisin nyo lang sana dahil walang pagkakaiba yan sa isang sugat na paggagamutin sa napaka-epektibong gamot. Maramdaman nyo talaga ang hapdi, ngunit sa likod niyan ay may kagalingan. Totoo yung sinasabi sa Catechism of the Catholic Church na palaging ginagamit nila, 841, na ang mga Muslim na naniniwala sa isang Diyos, sa Diyos ni Allah, sa Diyos ni Abraham, sila din ay makakamit yung kaligtasan. Totoo yun. Pero, ang ating mga kapatid na mga Muslim, sinasabi nila, napakalinaw yan sa Catechism of the Catholic Church. Therefore, di na kailangan pa. Aanib kami sa Kristiyano. Diniklara na ng Catechism of the Catholic Church na maliligtas para kami. Merong footnote niyan. Ang footnote diyan ay Lumen Gentium number 16. Through no fault of their own, do not know the true church of Christ or His Gospels, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they to may receive salvation. At ang karugtong sa Catechism of the Catholic Church, 846, outside the Catholic Church, there is no salvation. Yung sinasabi na ang mga Muslim na kumikilala sa iisang Diyos, hindi ibig sabihin na si Allah at ang Holy Trinity ng mga Kristiyano ay iisa. Ibig sabihin, meron tayong communality sa kanila. Sila ay monotheism, tayo ay monotheism, iisa ang Diyos na pinaniniwalaan nila. Ang Katoliko ay naniniwala din ng iisang Diyos, yung Trinity, no? Na mabasa natin sa 1 John chapter 5 verses 6 up to 7, for there are three that may record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Pero
Di ibig sabihin dahil pareho tayong monotheism, isa ang Diyos ninyo, isa ang Diyos na pinaniniwalaan namin, ngunit may misconception kayo, interpretation na tatlong Diyos ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. So may commonality tayo sa monotheism. Iisang Diyos. Halimbawa, si Bro Jando may isang asawa. Isa lang ba, Bro Jando? Isang asawa. Ako may isang asawa. Oh, ako may isang asawa. May commonality kami. Isang asawa. Pero hindi ibig sabihin na ang asawa ni Bro Jando, dahil ako may isang asawa, siya may isang asawa, pareho kaming, ang asawa niya, asawa ko rin. Ganun din ang Allah. Kahit may isang Allah na tinatalakay natin sa Old Arab, Pagan Arab, Al-God, La Ismon, meaning Mon God. At itong si Allah ay nag-asawa sa Diyos-Diyusan na araw. Sa Latin, yon ang tinatawag na Sol Invictus, the unconquered sun, na sa Arabic ay tinatawag na Akbar. Si Akbar at si Allah ay nag-aasawa. At sila'y nagkaanak ayon sa mabasa natin sa Quran, Kapitulo 53, 19-21, mga kapatid. Sino ang kanilang anak? Tatlo yun. Ang anak nila. No? Si Al-Osa, Al-Manat, at Alat. No, yun. Kaya, kailangan nating ihayag ang katotohanan para sa mga naghahanap ng katotohanan, mga kapatid. Maraming salamat. Balik sa inyo, Bro Jando. Kuan, dito tayo ngayon sa yung mga binanggit kasi ni Brother Winda kasi dito sa ni Bashir, sa totoo lang based sa observation ko, yung pagsagot niya na walang Muslim, yun ay talagang kakontra doon sa footnote. Kasi di ba pinabasa niya doon sa moderator yung footnote. Nang binasa ng moderator, ang may nakalagay talaga na for him who worshipped. Pag yung worship doon is past tense yun, past tense. Sabi pag past tense, may sumasamba na. Pero yung kanyang pag-deliver kasi ng message, kung sasamba ka, iba kasi yung yung sasamba sa sumamba na. Kaya nga si Ibrahim Romas, yung sinabi ni Ibrahim Romas, yun ang tugma sa realidad. Na meron talagang mga Muslim na sumamba kay Muhammad. Hindi yung sasamba pa lang. Talagang sumamba na. Sumamba na. At nakapagtataka, yung style ni Bashir doon, based sa observation ko, ayaw, parang ayaw na niyang ipabasa yung worship him, si Muhammad. Doon na siya sa sa Allah is alive. Allah is alive. Hindi na-deny yung realidad. Hindi na-deny yung realidad na may sumasamba kay Muhammad kahit na sinabihan sila, doon kayo sumamba kay Allah na buhay. Doon kayo sumamba kay Allah na buhay. Bakit sinabi niya yun? Kasi sumasamba sila kay Muhammad. Ang paliwanag ni Bashir doon is walang nangyaring pagsamba kay Muhammad, pero nakapagtataka bakit sinabihan doon kayo sumamba kay Allah. Yan nyo dinideny ni Bashir na may pagsambang nangyari kay Muhammad. Pero nakapagtataka bakit sinabihan sila na doon kayo sumamba kay Allah kasi siya ang buhay. At nag-objection si Bashir kasi yung tanong paulit-ulit na paraan niya yung para hindi masagot yung very simple na tanong. Yung worship bang ginamit doon is past tense o present tense? Maliwanag yun na iniiwasan ni Bashir yun. Kaya based na nakita ko, pinukpok talaga ng gusto si doon, si Bashir doon sa tanong na yun. At doon sa
sino ba tong nag-worship sa kanya? Yung sinabihan ba na doon kayo mag-worship kay Allah? Yung sinabihan doon na doon kayo mag-worship kay Allah. Sino yung mga sumamba na yon? Yun ba yung mga Muslim o mga Kristiyano? Hindi pa rin sinagot. Nakapagtataka kasi natalaki namin to, Brother Wendell, nung linggo ng gabi, nagsagawa kami ng debate commentary. Akala ko kasi maabutan kayo alas 11 doon eh. Dahil sa pag-aakala ko na comparative debate yung mangyayari, kaso ikaw lang yata yung nag-topic about Trinity at wala akong naalala na may na talagang tinindigan ni Bashir yung tauhid. Tauhid, oo. Dahil kung yon ay magiging dalawang tindig, Brad Jando, napakaganda. Dahil isinulat ko na yung pahayag niya. Sabi niya, dapat nakabatay sa ebidensya. May ebidensya talaga. Kaya isinulat ko. At may sunod sana ako na katanungan, Brad Jando. Ang sunod ko nga katanungan sa pangalawang tindig, kapatid na Bashir, bilang matagal ng debater ng Muslim, alam mo ba na may Triniting mabasa sa Biblia? Alam mo o hindi? Iwan ko kung paano niya yan sasagutin, no? At saka yung tanong mo sa kanya na alam mo ba na merong footnote sa Quran na sinamba si Muhammad? Hindi siya sumasagot doon. Kung alam ba niya o hindi. Sabi niya, hindi ko alam yan. Pwede ba ipabasa sa moderator? Ganon. Hindi siya sumasagot doon. At saka doon ako nagtaka sa sinabi niya na bakit ka napunta kay Muhammad? Si Maria pinag-uusapan ang layo. Ba't siya nagreklamo noon? Comparative debate ganyan yung ginawa ninyo, di ba? Comparative debate. Natural, ikukumpara mo. Natural, nagkumpara ka kasi comparative debate yon. Pero ba't siya nagsabi na, ba't siya napunta kay Muhammad? Maria, sinasabi ko, ang layo naman. Doon ako nagtaka. Ano ba na? Kaya nga, sinundan natin yung pahayag niya mismo. Isinulat natin. Dahil siya mismo ang naggawa sa mga rules. Ang rules kasi, dapat kung ano ang pahayag, doon ka lang magtanong. So, sinabi niya na si Santa Maria ay sinasamba, therefore dinios. At mabasa sa kanilang Quran si Muhammad ay sinasamba. So therefore, dinios ba rin? Kaya yun ang patungo ng ating cross-examination. Tsaka doon ako na sa sinasabi niya, si Bashir na itong kaharap mo. Si Bashir na itong kaharap mo, sabi niya. Si Bashir nga yung kaharap ko, pero yung sagot mo, mali. Yung sagot mo, salungat sa sinabi ni Ibrahim Romas. Nako, paano kayo nila i-reconcile ito? Sinong magsasabi ng totoo? Pero agree ako doon kay Ibrahim Romas. Kasi, at hindi lang yan, Brad Jando. Pilit nasa footnote eh. Pilit niyang itatakwil yung footnote dahil ang footnote daw hindi bahagi sa Quran. Hindi Islamic scholar ang gumawa ng footnote. Natural. Islamic scholar yun. Kung ikukumpara ko si Bashir, doon kay Muhammad Marmaduke Piktal, ang layo ng level ni Bashir doon kasi Islamic scholar si Muhammad Marmaduke Piktal, samantalang si Bashir hindi naman. Kaya talaga doon sa nakapagtataka is natapos na lang yung debate, wala akong narinig na pinatunayan niya gamit ang Quran yung tauhid, pero nabasa mo naman yung Trinity. Doon sa pagkakaobserba ko, doon ka talagang nanalo kasi napatunayan mo yung tema mo, pero siya wala siya. Ang ginawa lang niya, nagribat sa pananampalatayang Kristyanismo, napunta siya doon sa sa kay Maria, napunta siya doon kung saan siya napunta. Yun ang namin dito, ang light talaga. Ako lang naniniwala ko doon kay Ibrahim Romas kasi yung sagot ni Ibrahim Romas nasa footnote ng Quran pabor sa footnote ng Quran. Tunghayan natin si Dave, mga kapatid. Ito. Kayo nag-Islam. Okay. When I received that book, written by Dr. Zakir Naik, entitled, Is the Bible God's Word? My
interest was touched. Naging interesado ako. So, binasa ko. And it was so convincing. Why? Because it speaks about the contradictions in the Bible. Na para bang sasabihin na, if the Bible is God's Word, there should be no contradiction in the Bible. Yun ang mga issue kasi sa mga balik Islam, no? Na may contradiction, no? Contradiction sa Bible daw. At nauna nating sinagot yan mga kapatid kung meron nga bang contradiction sa Bible. Inisa-isa natin yan sa pagsagot, lalo na yung mga issue nila kung ano ang ikinamatay ni Judas. Dami pa mga talata na ginagamit nito mga balik Islam na may kontra-kontra daw sa Biblia. Pero yun lang ang maling akala nila dahil out of context sila sa sinasabing kontra-kontra. At hindi lang yan, isa pa sa sinasabi nila mga kapatid na sa Biblia daw ay may kalaswaan. There should be no foul words in the Bible. There must be no rude stories, yung mga kabastusan sa loob ng Biblia. Yan ang paborito sa mga balik Islam mga kapatid, na ang argumento nila kung bakit na corrupted daw. Tandaan nyo corrupted ang Biblia dahil may porno raw sa Biblia. So, kung yun kababaw ang kanilang argumento para kontrahin at atakihin ang banal natin na kasulatan, di nyo ba napansin na galing din sa kanila, sa kanilang mga aklat, sinasabi una, sa luma at bagong tipan, si Muhammad ay hinulaan daw. Ikalawa, diyan sa Biblia natin, may mabasa din o manong Mika, na yun ang baka, no? Na yun ang katumbas sa Mika daw na sinagot natin kahapon mga kapatid. So, kung ang Biblia ay corrupted, ibig ba sabihin na yung kanilang propetang si Muhammad, yung kanilang Mika na ang mabasa ibaka sa Biblia nanggaling sa aklat na corrupted? So, mga kapatid, paulit-ulit kasi may nag-request kay Sister Edna kung maaari na sagutin natin itong mga propaganda sa balik Islam na nagpupumilit mga kapatid na patunayan na mali at corrupted at merong kontra-kontra sa banal na kasulatan. At yun din ang paulit-ulit na tinalakay nila ni Ostads Barcelon, Ostads Abraham Romas, na lalo na yung sinabi nila na may porno sa Bible at isa sa kanilang ginagamit mga kapatid. Alam niyo ba, ang ginagamit nila, walang iba kundi itong mabasa sa Biblia para palitawin na may kalaswaan sa Biblia. Wala namang malaswa sa Biblia. Ang kanilang isipan lang ang malaswa. No? Halimbawa, sabi nila, may kwento raw ng incest. Tulad sa nasulat sa Genesis Kapitulo 19, versikulo 36. Yun ang esyo. Kaya kung ang Biblia ay
salita ng Diyos, bakit may kalaswaan? Yun ang pahayag ni Dave. So, pero kung pag-aralan natin mga kapatid, diyan kasi ay sinabi na nabuntis ni Lot ang dalawa niyang anak na dalaga. So, kaya sabi nila, matapos nabuntis ng ama ang dalawa niyang dalaga, si Lot, dalawa niyang dalaga, di po ba porno yan? Yun ang isip ng mga balik Islam, mga kapatid, na porno sa Biblia. Pero, ang Genesis Kapitulo 19, versikulo 36, ay pag-uulat po yan sa isang pangyayari sa buhay ng isang karakter sa Biblia. Ika nga po, it is a report of an incident. Kapag sa encyclopedia po ba ay nakasulat mga kapatid at inireport na nakabuntis ng anak ang isa o nabuntis ng anak ang isang ama, ibig po ba sabihin ang encyclopedia ay porno na? Hindi po. Kung porno, mga kapatid, bakit ang kanilang Mika, ang kanilang propeta ay hinulaan diyan sa Biblia na ang tawag ng mga balik Islam at mga ngaral ng Muslim ay porno. So kung porno po iyan mga kapatid, lahat pala na factual at objective na pag-uulat kaugnay sa incest or sa sex mga kapatid ay para sa kanila porno na. Diyan po natin makikita ang mali at baluktot na pag-unawa at pag-iisip nitong mga naninira sa Biblia. Dahil puno sila ng malisya. Pero may nakakatawa kasi mga kapatid talaga sa kanilang issue. Bakit? Lalo na yun ang issue ng iba't ibang mga ustads, Ustads Ibrahim Romas, Ustads Barcelon, at sino pa yung mga ustads nila sa Kaging, dahil marumi ang kanilang isipan, kaya pilit nila na iginigiit na porno ang Biblia, pero isinisingit nila ang kanilang propetang si Muhammad at ang kanilang Mika sa Biblia na ayon sa kanila may porno raw. So, kung ipinagpilitan talaga nila mga kapatid na may marumi diyan sa ating Biblia, tapos kanilang ipapasok sa porno na Biblia ang kanilang propeta na si Muhammad, isabi nila, pinatunayan sa Biblia ang kanilang propeta na si Muhammad. At ginagamit nila ang Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 18. Hindi lang yan sa bagong tipan. Juan Kapitulo 14, versikulo 17. Ginagamit nila na yan o mano'y tumutukoy kang Muhammad. So ayon sa Deuteronomio at sa Juan, na para sa kanila ang Biblia ay porno, pero pilit isiniksik nila ang kanilang propeta na si Muhammad. Kaya isip-isip naman pag may time. Tuloy natin. Kaya nasabi ko, oh, okay ito. But hindi ko kaagad tinanggap ang Islam. Why? Kasi noon pa man negative na ang alam ko at alam natin patungkol sa Islam. But, to make the long story short, December 14, 2012, I took my shahada, my testimony of faith. Ito yung parang binyag. Nung sinabi kong, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Nung araw na yun, I formally became a Muslim.
and I was given the name Brother Dawood Sharif. Mula nung araw na yun, nag-aral ako patungkol sa Islam at sa kung anong mga bagay ang dapat kong malaman sa Islam, the 5 pillars of Islam, the articles of faith of Islam, the life of the Prophet Muhammad, and so on and so forth. Hanggang sa nung makilala ako nila na isang pari, naging isang Muslim, bumango yung pangalan ko. I was invited to give lectures sa napakalaking mga conventions. Nakarating ako sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pati Palawan. I received a lot of invitation to make Hajj, pero hindi natuloy. Praise the Lord. Dahil may mali yung NSO ko, National Statistic of sa aking birth certificate. Para bang napakabilis ng promotion ko doon. Kasi when I was giving my da'awa o yung evangelization, spreading the message of Islam, I was able to convert hundreds of Filipinos. At naging mga Muslim sila hanggang sa mga oras na ito. I was able to give message sa isang simbahan sa Negros na ang simbahan ay mayroong more than 200 members. At anong nangyari? After my lecture, yung pastor nila, yung leader nila, pati yung 200 plus members nila nagsyahada, nag-Muslim, at pati yung simbahan nila na Foundation of the Christian Light ay naging Masjid Arahim. Mas lalong bumango yung pangalan ko. Napakaraming mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa Saudi, tumatawag sa akin, pasyalan mo yung pamilya ko dyan sa Pilipinas at ipahagi mo sa kanila ang mensahe ng Islam. Naging mga Muslim. And I have pictures and even videos. May video dyan sa timeline mo, Brother Do, sa Messenger, pinasa. That can prove, hindi lang ito salita, kundi I can prove na marami talaga ang naging Muslim sa pamamagitan ko. Maybe Brother Jando can play that video, kahit yung ano lang, portion lang, para maging makatotohanan itong sinasabi ko. Hindi lang ito. Ito niya na ko muna kasi hindi ko na-download. Hindi lang ito puro salita, but I have pictures and videos that can prove this. Ang nagpasabot, why naghatag ka na ko kay Diyos man siya? Okay, kung doon ako nabasa, nagyatagal na sa gawang para paghinog niya ako, dapat tayo ka. Brother, kanang iyang pagkatao mahimo. Kaya nagtao, wala matubag. Kung doon ako'y mabasa, na kining milagro ang ibuhat ni Jesus, hinatag lang niya o pili niya, dawaton ni mo, kano sayop ka. Kung doon na basa mabasa, imo bang dawaton? Ako yung nagbibideo niyan. Si Brother Jando yung naka-video. Ito, ayun nakita niyo, debate yan, no? Na ni Ustaz Dawood. Okay. Tuloy natin. During this life. Ayun. At kung napansin niyo, mataas pa yung balbas ko para pa kung kambing gatay. So, at meron pang iba pang mga videos. Noon, naging kadibati ko din si Brother Jeffrey Quillosa ng Catholic Faith Defender Cebu. So, mamaya, yung ano lang, Brother Jando, yung sinabi niya kanina na mayroong isang simbahan na talagang ng Islam.
Pinasa ko sa messenger Yes. mo. Ito. Konti lang yung video, pero Konti lang, pakita lang tingnan natin natin. yung video. Wait lang. Okay, ito, habang prepare ko muna. Sandali lang. Sabi kasi ni Bro Nor Saifullah na commute ako. Sige lang. I-acknowledge kita mamaya pagpasok ko. No? Okay. So, tuloy muna natin. Ito ang pinasyahada niya. No? Illallah. Ako. Nagasaksi. Na adunay. Usalamang ka Diyos. Na angay simbahon. Na mao. Ang Allah. Wa asyhadu. Anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ako nagasaksi nga si Muhammad sugo o propeta sa Allah. Sa katapusan atong balikon. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu Muhammad abduhu wa rasuluh. Kitang tanan mo singgit sa mga tao, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pero muhimo ko og duha ibutang ang inyong makamot. Umanib kayo sa Islam na alam mo naman ang Islam ay wrong. Forgive me. Patawarin niyo po ako. This is a very painful statement, masakit na salita. But ito yung napatunayan ko noong muli ay nagsuri ako at hiningi ko ang gabay ng Diyos na nagtatag ng langit at ng lupa. Nagsuri ako, hiningi ko ang kanyang gabay at salamat sa Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan para ako ay magising muli sa katotohanan. Yung debate ni Ahmad Barcelon at Wendell Talibong ay isa sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Ang debate ko with Alan Javier sa Tagbilaran City ay isa sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. Ang debate ni Ibrahim Poncardas Romas at Wendell Talibong sa Iligan ay isa din. Usamis yun. Sa Iligan, taga-Iligan si Ibrahim Romas. Pero sa Usamis ginanap yung debate. Isa din yon sa nagpamulat sa akin sa katotohanan. During the open forum nung debate sa Tagbilaran, maraming tanong ang hindi ko masagot kasi, ano man, bakit hindi ko masagot? I was so afraid during that time that baka masabi ko yung totoo na hindi pabor sa relihiyong Islam at maging pabor sa relihiyon ng Katoliko. Kaya, nung tinanong ako ni Alan Javier at hindi ako makasagot, sabi ko, sasagutin ko yan later. Biglang sumigaw itong si Brother Janyo. may sigawan din Brother Janyo yan? Nasa video. Nasa video. Sumigaw ka na. Because ako ay parabang na-entrap, na-corner ako sa tanong kasi pag sumagot ako, mahahayag ang napakalaking mali sa reliyon ko na Islam during that time. Hello po. Yes, brother, magandang gabi at welcome na welcome po sa tunay na simbahang Katolika. First time ko po dito maka-Zoom. And then, narinig niyo po ako, brother? Yes po kapatid, malinaw po. Opo. Dati akong isa kong handog sa Iglesia ni Cristo. Opo, tapos, after that, nabinyagan din ako, nakapasok din ako sa ang dating daan.
Tapos ngayon ay nakapasok ako sa Islam, nagbalik Islam. And then, dahil sa pakikinig ko po ng punto por punto ni Reverend Father Darwin Gitgano, ay na-enlighten ako sa kanyang mga itinuturo. Lalo na yung kung paano gumawa ang Diyos ng kapangyarihan niya sa Office of Exorcism. Marami pong napagaling si Father Darwin. Actually, doon ako na-amaze na yung kapangyarihan ng Diyos ay ibinibigay niya sa mga sakramento ng simbahan. Hello po. Narinig pa. Yes po, continue po kapatid. Continue po. Ay, Brother Wendell, magandang gabi po. Magandang gabi kapatid. Go ahead. So handog ka sa Iglesia ni Cristo, naging kaanib sa dating daan, naging balik Islam, pero kanina ba pumasok ka sa simbahang Katoliko? Kaninang umaga, Brother Wendell, ay nagsimba po ako kaninang umaga sa Santo Niño Cathedral sa Pagadian, dito sa Pagadian City. Tapos, Brother Wendell, nagbili ako ng rosaryohan, gibless ni Bishop. Benedictine Cross. Tapos ito rin yung para sa yung sa rosary. At Brother Wendell, nagpa-bless din ako ng aklat ni Father Sikia. Tapos sabi ko, makapangyarihan talaga yung aklat na ito. Pero Brother Wendell, I am not baptized Catholic, hindi pa ako na-baptize. So, kailangan na makatikais ka sa pananampalatayang Katoliko, kapatid, bago tatanggap ng sakramento ng binyag at kumpil, no? Nasa Pagadian ka ngayon? Yes, Brother Wendell, na ako diri karon Pagadian. Mas mabuti makipagkita kayo kay Brother Kenneth Bustamante o kaya kay Father Rini Herrera. Siya ang spiritual director ng Catholic Faith Defender diyan para mag-guide ka at mahanda para sa binyag at kumpil. Opo, brother. Okay lang, brother, magpunta ako ng Osamis, doon na lang ako magkatikais. Yes, pwede. Pwede. Mag-message ka sa akin. I-PM mo ako sa FB ko at pwede na ihanda ka para sa... Pero mas mabuti kung may dala ka na birth certificate mo kahit Xerox para malaman, makita natin kung ano yung religion mo. Brother Wendell, meron akong birth certificate yung galing NSO. Yun. Ano nakasulat sa religion mo? Nakalagay religion doon, Iglesia ni Cristo. Okay. So, Xerox dyan. Yes, opo, yes. Tapos, Brother Wendell, meron din akong certificate na isa po akong tunay na balik Islam. Dalhin mo din, kapatid. Opo. Kuan siguro, Brother Wendell, karong abot nga Sabado, mag-ato siya Osamis. Sige. Dahil pag Sunday, nandiyan kami sa... Sabado, meron pala kaming seminar, no? May seminar kami, renewal sa mga lay ministers. So, di tayo magkita. Pagka Sunday, nandyan kami sa Valencia, Bohol. Patungo kami Valencia, Bohol. Mga next pa siguro Saturday, Brother Pwede, Wendell. kapatid, pwede. Pero Brother Wendell, hindi ko to magagamit pa kaya hindi pa man ako na-baptize. Yes, wag muna, kapatid. At pinaalam mo ba kay Bishop diyan isa kang balik Islam na yumakap sa simbahang Katoliko? Hindi, brother, kasi si Bishop ay parang busy, may nag-bless siya ng sasakyan. Okay, so... Tapos ang ipa-bless ko sa kanya, Brother Wendell, is yung Benedictine na Rosary. Pero habang hindi pa tayo nagkita, kapatid, mas mabuti na makipagkita ka kay Father Rene Herrera. Nasa San Pedro Pares siya, no? Sa San Pedro Pares. Yun sa malapit sa Gaisano. Gaisano Capital. Yes. Doon dadaan ang kanyang parokya na Father Rene Herrera. Siya ang
CFD Spiritual Director ng Diocese diyan sa Pagadian. Okay, go ahead sa testimony mo, kapatid. Yes, Brother Windel. Actually, Brother Windel, sa balik Islam pa ako actually, yung mga ustads like nila Ustad Bashir Sakaging, Ali Javier, parang iba sila, parang may kabastusan bitaw pagpapasok sa Zoom. Tapos natakot sila kay Christian Prince. Hindi nila maobrahan si Christian Prince pagdating sa Arabic. At the same time, ang kagandahan dito sa Roman Catholic Church, na wala talagang makatutol na ito talaga ang simbahan na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Nung balik Islam pa ako, Brother Windel, parang hindi ko maramdaman ang presensya ng Panginoon. Dito ko lang talaga naramdaman sa Catholic. Kahit ngayon, Brother Windel, hindi pa ako Catholic. Dahil katunayan, naramdaman ko dito ang presensya ng Panginoon. Bumili talaga ako nito, Brother Windel, ng deliverance prayer. At na-bless na ito, Brother Windel. Tapos yung aking rosary kaninang umaga sa Santo Niño Cathedral. At nakita ko, Brother Windel, na lahat ng mga relihiyon ngayon, mga sekta, ay tinitira nila si Mama Mary. Iwan ko lang kung bakit galit na galit sila kay Mama Mary. Tapos sa Islam din, naniniwala sila kay Virgin Mary, pero sinisiraan nila ang Santo Rosario ng Mahal na Birhen Maria. At the same time, gusto sana na mapalapit yung aking darating ang araw na matanggap ko na ang sakramento ng binyag, confirmation, at confession at mga sakramento ng simbahan. At Brother Windel, marunong ako magdasal ng rosaryo kasi I was graduated at Holy Cross of Malita kasi Catholic school kasi siya. Mm-hmm. Kasi ang problema lang sa amin, Brother Windel, wala pong CFD hindi po active ang CFD doon sa amin sa Malita, Davao del Sur, malapit sa Digo City. Mm-hmm. Kasi gusto ko maging CFD din doon, gusto ko mag-seminar or mag-aral ng CFD. Kasi mga mayayabang yung mga iglesia ni Cristo doon. Kasi lagi nilang sinisiraan ng simbahang Katoliko. Kasi ang bahay namin sa Malita, malapit lang sa simbahan ng iglesia. Kaya naririnig sa bahay namin yung kanilang yung teksto nila. Kasi gusto ko maging CFD sa lugar namin. At hindi pa alam ng mga kasamahan ko na balik Islam na nagasimba na ako dito sa Santo Niño Cathedral. Hindi pa alam ng mga Muslim. Baka magalit sila. Brother Windel. So, wag ka munang mag-receive ng communion, kapatid, ha? Opo, timba lang. Okay, eto, pag makauwi kami, so ako mismo ang magkatikay sa iyo at kausapin ko si Archbishop Martin Humuad. Pag madala mo yung birth certificate mo, matapos ng ating series of catechism regarding the Catholic faith, kausapin ko si Archbishop Martin Humuad dito sa Osamis na siya ang magbinyag at magkumpil sa iyo. Opo, Brother Windel. Kasi gusto ko talaga mabinyagan. Tapos nagtanong ako sa sa kumbento ng sabi nila may binyag daw pero sa sunod taon na daw, matagal pa, next year. Gusto ko sana ngayon na, malapit gusto ko mabinyagan na sana. Ihanda ka muna namin, kapatid, para sa catechetical instructions and preparation for baptism and confirmation na tatanggapin mo. Opo. Iwan ko lang, Brother Windel, bakit napakagaan ng loob ko kay Father Darwin Gitgano. Magaan ang loob ko sa kanya ba. Tapos, lagi ko siyang napapanaginipan si Father Darwin, kasama si Brother Jando, na magkasama daw kami nag-uusap sa Bible. Bago ko lang napapanaginipan, tapos kanina umaga, nagsimba ko sa katedral. Praise the Lord. So, sa mga nagsubaybay ngayon, lalo na sa mga dating
IDD, dating INC at dating Balik Islam, anong masasabi mo? Ang masabi ko sa mga dating Iglesia ni Cristo, dating mga member ng sekta ni Eli Soriano, mga Balik Islam, dapat kung ano yung mga mga paninira mostly sa mga nasa mga kaanib ng iglesia ni Tatag ni Felix Manalo, hindi sila magtatanong naninira. Gusto ko sila na kayo mismo ang pumasok dito sa Zoom kasi maraming mga CFD dito na pwede niyong makausap. At ang mga Balik Islam naman na medyo makikipagdebate talaga, nandito naman si Brother Wendell, pwede po ninyong harapin or sa Zoom or sa public debate kasi hindi po umaatras ang mga taga-CFD. Nakatulad ng sinasabi nila Ustad Basir Sakaging na di umano ay umatras daw si Brother Wendell sa debate at hindi naman totoo. Yung sinasabi nila Brother Wendell na umatras ka daw sa debate, sabi ni Ustad Basir Sakaging. Yon ang mahilig talaga siya sa imagination. Opo. Pero Brother Wendell, actually doon pa ako sa Valencia City, Bukidnon assign. Gusto ko na talaga magpabinyag, kaso lang yung time na yun hindi pa ako ready, pero ngayon talaga ready na talaga ako, Brother Wendell Talibong. So palagi kang nagsubaybay sa punto por punto, kapatid, at ito ang dahilan kung bakit na lubos mong niyakap ang simbahang Katoliko at kusa kang pumasok sa katedral kanina. Opo, Brother Wendell, kanina nagsimba ko sa katedral. Ang nag-officiate ng mass si Bishop, nakalimutan kong pangalan ni Bishop. Tapos siya din yung nag-bless ng aking mga sacramentals dito. Si Bishop, opo. Tapos yung nag-bless naman ng yung libro ni Father Sikia, Brother Wendell, ay isang exorcist na taga Malita. Exorcist pala yung si Father. Okay. Pero hindi na alam na hindi pa ako nabinyagan. Pero nag-observe lang ako, nagasimba, pero hindi pa ako nagkalawat. Sige. Welcome kapatid sa Simbahang Katoliko, ang tunayng iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo na pinagtutulong-tulungan sa iglesyang nagiging inaniban mo noon, ang Iglesia ni Cristo, ang dating daan, ang Balik Islam, ngunit ito nanatili na isang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Welcome at mag-schedule tayo para sa series na catechetical instruction and preparation sa baptism and confirmation mo. Pero may tanong pa ako, Brother Wendell, is last na lang to. Okay. Pero halimbawa, Brother Wendell, natanggap ko ng sacrament of baptism. Lahat ba ng mga kasalanan ko dati mapatawad na yon? Yes, ayon sa Catechism of the Catholic Church, ang napakabanal sa lahat na banal, yung mga kapatid nating tumanggap ng binyag. Dahil kung malaki ka na nagtanggap ng binyag, Marcos 16:16, ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas. Ibig sabihin, yung nawala due to the explosion of the original sin na sanctifying grace ay muling ibalik yan ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag sa ating kaluluwa. At, yes? Pero Brother Wendell, pag nabinyagan ako, Brother Wendell, pwede ko na gamitin doon sa aking kwarto, yung deliverance prayer? Pwede. Pwede mo na yung gamitin, no? At hindi tayo katulad ng ibang sikta din na ang pananampalataya nila ay once saved, always saved. No? Hindi tayo. Bakit? Dahil yung kaligtasan na natanggap natin sa binyag, kaya kailangan tayong makatanggap ng Sacrament of Reconciliation to strengthen us. Because by virtue of baptism and confirmation, magiging sundalo tayo ni Kristo. We are all soldiers of Christ and we are called to fight under His banner.
at dapat mananatili sa ating kaluluwa ang sanctifying grace. Tandaan natin, isa lang na mortal na kasalanan na magawa natin ay yung dahilang mawala ang sanctifying grace sa ating buhay. At ang mangyari, Isaiah 59:2, hindi tayo makita, hindi tayo marinig dahil sa ating kasalanan. Hindi tayo makita, hindi tayo marinig ng Diyos. Kaya meron tayong sacrament of reconciliation, San Juan Kapitulo 20, 21, 22, 23, upang kung nagkasala man tayong mortal, tayo'y muling babalik at tanggapin ang nawalang sanctifying grace sa ating kaluluwa sa pamamagitan ng sacrament of reconciliation. Sana, Brother Wendell, ginahiling ko sa Panginoon na maging Catholic faith defender din ako sa lugar namin. Yes. Sige, sali ka ng formation, kapatid. Opo. Mga bukas siguro, Brother Wendell, magpunta ako sa San Pedro Parokya. Hinapin mo si Father Rene Herrera. Opo. Brother Wender, maraming salamat po kasi malaking blessing na nakausap po kayo personal. Tapos, sunod, maawa ang Panginoon na makausap ko rin si Father Darwin Gitgano. Maraming salamat, Brother Wendell, sa oras na ipinagkaloob niyo po. You are welcome, kapatid, at welcome sa Simbahang Katoliko, ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, na ayon sa Catechism of the Catholic Church 811, this is the sole Church of Christ in which in the creed we express the one holy Catholic Apostolic Roman Church. Welcome po, kapatid. Opo, ang Brother Wendell, ang isang malaking biyaya na binigay sa akin ng Panginoon ngayon ay na-bless ni Bishop yung aking rosary, yung aking Benedictine rosary. Salamat, Brother Wendell, sa time. At kahit hindi ka pa nabinyagan, pwede ka naman mag-rosary din. Para... Yes? Nag-rosary kami na. Mga anong oras yun? Mga tanghali yata. Nag-rosary ako. Mas mabuti. Tapos meron lang akong kodigo, Brother Wendell. Ito, yung maganda yan. Salamat, Brother Wendell, sa time. Sige, kapatid. Maraming salamat. At kontak-kontak lang tayo. Brother Wendell. Yes, Zelda. Friend na po kayo ni Brother Nor? Di pa, ngayon ko lang yan. Ngayon ko lang na basa sa comment section kasi sabi niya nagsimba daw umano siya, balik Islam siya, nagsimba daw umano siya sa katedral ng Pagadian, gusto siyang magkatoliko, gusto siyang mag-CFD, kaya sabi ko, pasok ka sa Zoom at mag-testimony ka. Okay, kasi actually si Brother Nor, binabantayan ko yan. Hindi pa po kasi kami nag-live kanina, tapos may pumasok na kakaibang pangalan. Binabantayan ko siya kasi hindi ko parang strange yung name niya. Mag-testimony. So, sorry bro. Pero, iniimbitahan ka namin sumali sa prayer group ng punto por punto. Marami kang matutunan. Maraming prayers. Message mo lang po ako, bro. Gilda Paliza. Brother Wendell, nag-message po ako sa Facebook. Sige, hanapin ko, kapatid. Opo. Sige, maraming salamat po sa inyo, kapatid. God bless po. Ladies and gentlemen, very, very, very professional debaters. Very ethical, very academic talaga. Yung summary. Kaya nga, we will listen the summary of the affirmative side. Ito ay the final clarification out of the rebuttals. And this is to be delivered. The affirmative side shall close the debate with a conclusion for 5 minutes. Ladies and gentlemen, let's all welcome to close the debate with the 5 minutes
summary on the proof of the existence of the Holy Trinity, Brother Wendell Talibong of the Catholic Faith Defenders. Maraming salamat, mahal na moderator at sa aking katunggali at sa inyong mga kapatid na mga Muslim na nandito. Yung binasa ng ating kapatid sa Catechism of the Catholic Church, pinaliwanag na po natin yan. Na may side note, ngunit iniwasan niya ang side note, na through no fault of their own do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Pero may kanugtong niyang iniwasan niya. Catechism of the Catholic Church, numero 846, outside the Catholic Church there is no salvation. At sino ang Antikristo? Unang Juan, Kapitulo 2, 18, 19, nandito na ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama talaga natin. Siya mismo ang nagbanggit, galing sila sa Kristiyano, ngunit humihiwalay sila. Mataas ang dapat tanong pero limited lang. Pero di tayo nakaabot sa aklat na dinala natin dito, ila mismong aklat, na yung Allah ay Al-Anlah. Al, God. Pero alam nyo ba, itanong ko sana sa kanya, alam nyo ba na yung La ay pangalan ng Diyos na buwan? Kung sasabihin nila na ang La ay hindi pangalan ng Diyos na buwan, anong kaugnayan sa mga buwan na natatak ninyo ngayon at sa mga moske? Kung walang kaugnayan sa Diyos na buwan. Kaya mga mahal na kapatid, sorry kung nasaktahan, bunga lang ito sa aming argumento ng ating kapatid. Pero kung tingnan natin ang Quran, Kapitulo 15:42, si Allah nagsabi na si Satanas ay walang otoridad sa sino man na hindi nagkasala. Pero tingnan niyo sa Sahih Al-Bukhari, Aklat 53, Hadith 400. Anong mabanggit diyan? Si Muhammad na kanilang propeta, sabi sa kanyang asawang si Aisha, ay kinulam. Ngayon, kung kinulam si Muhammad, bakit di naprotektahan ni Allah? Mag-isip-isip na kayo. At sabi niya, di daw binanggit Biblia ang Trinity. Kaya nga, tinanong ko kanina kung alam ba niya na sa Biblia may Trinityng mabasa. No? Tinanong ko kanina pero hindi agad sinagot ng ating kapatid. Ito mabasa. Dahil naghanap ng letra por letra. Ito. And a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is in the Trinity. Napakita ko sa Biblia yung paksa namin. Pero ang paksa na tauhid, di ko narinig na binasa niya sa Quran. Ang salitang tauhid. Di ko nabasa. Di nabasa din. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip na kayo. Tama ang ating kapatid, nakaharap ko na isang bisis lang tayo dadaan dito. At yung sinabi niya, si Allah walang anak. Pero binanggit niya kanina na si Allah ay may 3 anak at may mga Diyos-Diyusan pa sa mga pagano na mga Arabo. Therefore, ang kanilang pananampalataya ay nanggaling mismo sa mga pagano. Kaya mga mahal na kapatid, sorry kung nasaktan kayo, pero ito talaga ang katotohanan. Na ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey!
Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Maraming salamat. That ends the 5 minutes summary of the affirmative side, and we would like to appreciate both professional debaters. The moderator would like to extend our heartfelt congratulations. Napakagaling talaga. Very respectful, very ethical, and very professional po. Both sides. Palakpakan po natin, affirmative side, Brad Wendell Talibong, and the negative side, Ustad sa Baser. And sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, buong daigdig, congratulations, ang Panginoon ay talaga sa atin po. God bless us all. That you know is our response.